Bakit hindi na umaabot sa 100 yung views ng mga videos mo? Ano ba kaya ang dahilan? So, concern po ito ni Sir Walter. So, kung baguhan ka pa lang po guys, bilang isang content creator, normal lang po yan. Dahil ganyan po talaga kapag nag-uumpisa pa lamang. Pero kung mataas na yung views mo noon, tapos biglang bumaba ngayon na hindi man lang siya umabot ng 100 views, or kahit aabot man siya, ipahirapan pa, siguro po sa health po yan ng account mo, plus algorithm. So, meron po tayong 5 dahilan guys kung bakit biglang bumababa yung mga views natin. So, ang una, algorithm shadow or reach drop. Minsan kasi guys, binababa talaga ni Facebook yung reach natin kapag biglang nagbago yung style ng posting natin. So for example, bigla kang nagpalit ng niche. O di kaya, marami ang nag-click ng not interested o di kaya yung hide post doon sa content mo. Di ba minsan may nakikita tayo na not interested tsaka interested doon. So para naman makatulong tayo sa kapwa content creator natin guys, pindutin nyo naman yung interested. Kasi pag not interested, hindi na rin siya isasuggest ng algorithm. Or baka naman, meron kang flag content. Minsan guys, ito tinatawag nilang distribution limit. Usually, umaabot siya ng 2 to 4 weeks bago bumalik. Parang ano siya, parang shadow ban ba siya. At ang pangalawa, content mismatch. Ang ibig sabihin nito guys, for example, nasanay na yung mga audience mo doon sa mga content na ginagawa mo. Tapos bigla ka na lang nagbago. Puro shared post na lang yung ginagawa mo at bihira ka na lang mag-post ng mga content mo. Syempre, magbabago na rin po yung mga audience mo. Hindi na yan sila manunood pa. Kahit pa mag-post ka na ngayon, syempre nasanay na sila, ay nag-shared post lang naman siya eh. So dapat i-maintain mo yung ginagawa mo para hindi maapektuhan yung reach mo. Kaya kapag ganun na wala nang nanood, nagbago na yung mga audience mo, hindi na rin yan ipupush ng algorithm sa wider audience yung content mo dahil mababa na yung engagement or yung interaction sa first 30 minutes. At ang pangatlo, posting time. Huwag kang mag-post ng mga content mo sa oras na hindi active yung mga audience mo. Dahil kapag walang mag-engage sa post mo sa loob ng isang oras, wala na. Patay na yung reach mo. Napaka-importante po kasi guys yung first 1 hour kapag nagpo-post tayo. Dahil doon po gumagana yung algorithm natin. Yun po yung tinatawag nating golden hour. Kaya dapat kapag mag-post ka ng content mo, siguraduhin mong active yung mga audience mo. At dapat mag-reply ka sa comment mo doon sa first 30 minutes to 1 hour. Dahil malaking tulong po yan sa reach natin. So kapag nasa Pinas yung mga audience mo guys, ang kadalasang maraming active sa Pinas is 6 a.m. to 9 a.m., 11 a.m. to 2 p.m., at saka 6 p.m. to 10 p.m. At ang pang-apat, overposting or spam signals. Nakakababa po ng reach guys kapag sinunod-sunod mo ang mag-post ng mga content mo. O di kaya kapag palagi kang nag-shared post galing sa ibang page or mga kahit saang content creator at inaaraw-araw mo na sinunod-sunod mo ng mag-shared post, nakakababa rin po yan ng reach. Tinitipid po talaga ni Facebook guys yung contribution mo, yung distribution mo, kapag ganito yung ginagawa mo. Kaya mas maganda kung may time interval ka kapag nag-post ka ng mga content mo. At dapat gumawa ka ng sarili mong content, original content. At ang panglima, account restriction. Kapag po, palagi tayong nare-restrict, bumababa din po yung reach natin, kaya babagsak din talaga yung views natin. Kadalasang nangyayari ito guys doon sa mga masisipag sa follow to follow. Nare-restrict sila dahil sa sunod-sunod na pag-comment, sunod-sunod na pag-react, sunod-sunod na pag-follow. Kaya karamihan doon sa mga nakikipag-follow to follow, kahit pa sobrang dami na yung followers nila, thousands, hundreds, thousands yung followers nila, pero yung views nila kakaunti pa lang.